Kuma, binansagang tyrant dahil kay Bikori. Aksidenteng nakain ni Bonnie ang age fruit. Kuma, pumayag maging pacifista para kay Bonnie. Pag-usapan natin yan sa One Piece Manga Chapter 1099 na may pamagat na pacifista. Medyo mataas ang video na ito mga nakama kasi maraming magagandang ganap sa chapter na ito. Salamat nga pala sa inyong suporta mga nakama, sa inyong pag-view, like, comment at pag-subscribe sa ating channel. Sama-sama tayong mag-awakening. Without further ado, tara mag-anime na tayo. Nagsimula ang chapter na ito sa pagsalakay ni King, former King Bikori sa Sorbet Kingdom kasama ang mga Marine Forces. After 16 years mula noong pinatalsik siya ng mga Revolutionary Army. Parang hindi ko magets. Kung 1 to 2 years lang, parang it makes sense pa, pero after 16 years, diba? Nagbalik si Bikori dahil nabalitaan niya kung ano ang ginawa ng hari ng Goa Kingdom. Sinunog niya ang Great Terminal, so plano niyang gawin ito sa Sorbet Kingdom. Patayin at sunugin yung nagpro-protest against sa kanya. Pero malas lang ni King Bikori kasi nandoon sa Sorbet Kingdom si Kuma. Sa last panel nga ng previous chapter, nakita natin na nagsumbong ang mga mamamayan ng Sorbet Kingdom kay Kuma at humihingi ng tulong dahil bumalik si King Bikori. At marami na itong pinatay kaya makikita natin ang serious face ni Kuma sa panel na ito. Naging evacuation center ang simbahan ni Kuma habang si Bonnie ay nasa pintuan at nag-alala sa daddy niya kasi first time niya itong nakitang sobrang galit. At sinabihan si Bonnie na manatili sa loob para hindi masinaga ng ilaw. Sabi ni Bikori meron daw consequences sa mga hindi sumunod sa hari at hindi daw maganda ang mangyayari habang si Kuma ay handa nang magpakawalan ng kanyang atake. At isang malaking Ursus shock ang tumapos sa mga kalaban. Tinapos ni Kuma silang lahat ng mag-isa at ang event na ito ay later na tinawag na One-Man Revolution of Sorbet. Grabe, imagine ang Kuma sa panahong ito ay hindi na active sa Revolutionary Army at full-time single dad, pero tinapos pa din silang lahat ni Kuma ng mag-isa. Iba talaga ang may dugong buccaneer. At dito naging hari si Kuma ng Sorbet Kingdom kasi wala siyang no choice, pero nakatira pa rin siya sa simbahan at ang nagpapatakbo sa Sorbet Kingdom ay si King Bulldog, former king for 2 generations ago. Alam naman natin na wala siyang interest magpatakbo ng isang bansa at gusto lang niyang mamuhay ng simple kasi nga nakafocus siya sa safety at wellness ni Bonnie. Nag-resign nga siya sa Revolutionary Army, hahawak pa ng bansa, diba? After sa nangyaring iyon sa Marijoa, nabalitaan ni Saint Saturn na may bagong hari ang Sorbet Kingdom. Puntahan naman natin si Bonnie. Nakain ni Bonnie ang Toshi Devil Fruit o ang age fruit ng aksidente. Parang kagaya kay Luffy na aksidenteng nakain ng kanyang Devil Fruit na akala niyang simpleng prutas lang pero Devil Fruit na pala. Rehas din kay Buggy. Siguro alam niyo na kung anong nangyari. Pero hindi ipinakita sa chapter na ito kung bakit aksidenteng nakain ni Bonnie ang kanyang Devil Fruit, kung saan ito nangyari at kung paano ito napunta sa kanyang mga kamay. Binibitin talaga tayo ni Master Oda. Kasi di ba nga hindi nakakalabas si Bonnie dahil sa kanyang sakit na Sapphire Scale Disease? Ang guess ko dito, di ba ginawang evacuation center ang simbahan nila? Siguro may nagdala o nakaiwan ito doon. It's either si Kuma o ibang tao. At dahil matakaw si Bonnie, kinain niya ito. Wild guess ko lang yun ha. Nag-transform si Bonnie sa kanyang adult form, yung form na nakilala natin sa current time. Nag-iensayo si Bonnie para tumaas ang kanyang stamina para pag naging 10 years old na siya, maglalakbay sila ni Kuma. Dahil dito nagulat ang lahat kasi akala nila siya si Genie. Napatigil siya at nagtanong kung bakit ganun ang reaksyon nila. At doon nila nalaman na siya pala si Bonnie. Noong tumingin si Bonnie sa salamin, nagulat din ito. Pati si Kuma hinimatay. So walang malay si Bonnie na nag-take effect na pala ang Devil Fruit sa kanyang katawan. Mapapansin din sa mukha ni Bonnie na dumami yung Sapphire Scale Disease. Ni-research nila kung ano ang nakain ni Bonnie na Devil Fruit. Baka age fruit daw. Habang sinusubukan ni Bonnie mag-transform sa matanda, bumisita si King Bulldog sa simbahan nila Kuma kasama ang nanay niya na si Queen Connie. Nabilib si Gyugyo kasi nagawa ni Bonnie na maging matanda, pero hindi pala yon si Bonnie. Si Queen Connie pala ang kinakarga niya, while si Bonnie nasa likod lang at fini-figure out pa kung paano mag-transform. Binuksan ni Bonnie ang pinto at si King Bulldog ang nakaharap niya na may dalang masamang balita para kay Kuma, habang si Gyugyo at Kuma ay gulat na gulat sa likod kasi si Queen Connie pala yon at hindi si Bonnie. Pinalita ni King Bulldog kay Kuma na may planong bumalik si Bikori kasi gumawa ito
ito ng fake news. Ipinagkalat niya na isang tyrant si Kuma kasi sinunog daw ni Kuma ang Sorbet Kingdom para sa pilitang maagaw ang trono sa kanya. Ibig sabihin na sa pagkakataong ito, suportado ito ng world government at may mga reports na naka-standby na ang mga marine warships at ready nang umatake. Super effective ang pagpapakalat ng fake news ni Bikori tungkol kay Kuma kasi kahit si Jinbei, ito ang nai-imagine niya na itsura ni Kuma bilang isang tyrant. No offense kay Bonnie. Takot na mga mamamayan ng Sorbet Kingdom kasi siguradong mamamatay sila kapag nakabalik si Bikori. Agree naman si Kuma dito at hindi niya hahayaang makaapak muli si Bikori sa isla. Gagawin lahat ni Kuma ang kanyang makakaya para protektahan sila. Pero kung mangyayari yon, siguradong magiging criminal si Kuma at hahantingin siya ng world government at dahil doon kailangan niyang umalis sa isla para hindi na sila guluhin pa. At nag-request si Kuma kay King Bulldog na maging hari at pamunuan ulit ang Sorbet Kingdom. Makikita natin sa panel na ito na nagtagumpay si Bonnie na mag-transform at kamukhang-kamukha niya si Queen Coney. Di ba ginamit ni Bonnie ang itsura ni Queen Coney noong in-infiltrate niya ang Levely para sagipin si Kuma? Nag-request din si Kuma na iiwan muna niya si Bonnie sa kanila kasi hindi na magiging safe sa simbahan at naiintindihan naman ni King Bulldog ang sitwasyon. Aalagaan nila si Bonnie at sisiguraduhin nilang may safe na matutuluyan si Bonnie na hindi mapapasok ng anumang natural lights. Nagpaalam si Kuma kay Bonnie na babalik ito as soon as possible pero si Queen Coney pala ang kinakarga niya at hindi si Bonnie. Bumalik sa normal si Bonnie at nalungkot siya sa sinabi ni Papa Kuma at hinarap ni Kuma si Bikori kasama ang isang marine fleet sa gitna ng dagat pero pinalubog ni Kuma lahat ng warships ng mga marines pero hindi pinakita at sinabi kung nabuhay o napatay na ba si Bikori. Pagkatapos no, nag-decide si Kuma na bumuo ng pirate crew at maging pirata. Nagkaroon din ng mga masasamang nickname si Kuma at tumaas ang kanyang bounty. Though hindi pinakita ang bounty ni Kuma sa chapter na ito. Sa castle ng Sorbet Kingdom kung saan nakatira si Bonnie, makikita natin sa panel na ito na sobrang miss na ni Bonnie si Daddy Kuma. Sabi ni Bonnie na kapag naging 10 years old na siya ay gusto din niyang maging pirata kagaya ng kanyang ama. Nag-travel at nilibot ni Kuma ang mundo para makahanap ng gamot para kay Bonnie. Pinuntahan niya ang lahat ng island kung saan niya pinadala ang mga Straw Hat Pirates noong sa Baudi incident. Kinausap niya ang mga tao sa Torino Kingdom, pumunta din siya sa mga scientists sa Welleria. Nakausap din niya si Heracles sa Bowen Archipelago. Dahil pirate na si Kuma, sinubukan ni Abdullah at Jit kunin ang bounty ni Kuma pero natalo sila ni Kuma. Nag-reunite sila Kuma at Dragon sa Wind Granma, ang barko ni Dragon sa gitna ng dagat. Lahat ng current revolutionary commanders ay nandoon except kay Sabo at Koala. Binalita din ni Dragon kay Kuma na nahuli at binilanggo sina Ivankov at Inazuma. Malamang ito yung sa Impel Down. Parang nagigets ko na kung bakit chill lang sila Ivankov doon sa loob ng Impel Down kasi anytime pwede silang i-teleport ni Kuma palabas, diba? Nagtanong daw si Belo Betty kay Kuma na gusto niyang maging commander ng East Army, yung posisyon ni Genie dati, kasi ayaw itong ibigay ni Dragon unless pumayag si Kuma. Good thing pumayag naman si Kuma. Sabi pa ni Dragon gusto na daw makita ni Sabo at wala si Kuma kasi patuloy na lumalakas ang kanilang mga young revolutionaries at gusto ni Dragon makita ito ni Kuma. Reply naman ni Kuma na habang nililibot niya ang mundo, naiisip niya kung ano kaya ang gagawin ni Dragon sa lugar na pinupuntahan niya. And actually, gusto na din niyang bumalik sa Revolutionary Army. Matagal na palang plano ni Dragon na i-recommend si Kuma kay Vegapunk kaso hindi niya ito magawa kasi imposibleng puntahan si Vegapunk sa panahong iyon. Nandoon kasi si Vegapunk sa Punk Hazard and medyo mahigpit ang security. Pero dahil may accident at kaguluhan na nangyari sa Punk Hazard, napilitang lumipat si Vegapunk. Parang may idea na tayong lahat kung anong nangyari sa Punk Hazard. Parang dahan-dahan nang nakokompleto ang One Piece puzzle. Ang lahat ay konektado. Pinapunta ni Dragon si Kuma sa bagong laboratory ni Vegapunk which is sa Egghead Island kasi hindi pa gaanong mahigpit ang defense doon. Dagdag pa ni Kuma kung gagaling na ng tuluyan si Bonnie, babalik siya sa Revolutionary Army. Sabi naman ni Dragon, go where the winds of fate take you, my friend. Parang may dagdag na hint ito about sa kapangyarihan ni Dragon Pero bakit pinapunta ni Dragon si Kuma kay Vegapunk kahit alam nito sa panahong iyon na nagtatrabaho si Vegapunk under sa world government? Sa hindi nakakaalam, matagal nang magkaibigan sila Dragon
at Vegapunk. May time kasi na inalok ni Dragon si Vegapunk na sumali sa Revolutionary Army pero tinanggihan ito ni Vegapunk. Ang dahilan niya, magiging useless daw ang talino niya kung sasama siya sa Revolutionary Army kasi kulang ito sa fundings. Nasabi nga ito ni Dragon sa chapter 1097 na need nila ng budget. Kaya mas ginusto ni Vegapunk na lumapit sa world government kasi marami itong pera at malaya si Dr. Vegapunk gawin ang mga experiments na gusto niyang gawin. Puntahan naman natin si Bonnie. Naging magaling siya sa hand-to-hand combat at kaya niyang talunin kahit mga matatanda. Take note, kahit na naka-child form pa ito. Binalikan ni Kuma si Bonnie para dalhin sa Navy Science Division Love 8, ang future location ng Egghead, at ipa-check up sa isang doktor. At nagkita na nga si Kuma at si Dr. Vegapunk. Makikita natin dito na inilagay ni Kuma si Bonnie sa isang wooden box. Na-amaze si Vegapunk sa laki ni Kuma at excited itong pag-aralan ng kanyang katawan for the sake of scientific progress. Napansin din ni Bonnie ang napakalaking ulo ni Vegapunk. Creepy daw ito. Sabi naman ni Vegapunk kung ito ba yung bata na na-mention ni Kuma na may sakit. Na-amaze si Vegapunk dahil napigilan nila Kuma ang pagkalat ng sakit ni Bonnie. At good news, kaya itong pagalingin ni Vegapunk gamit ang method na hindi pa ginagamit sa mga hospital. Makikita din natin sa panel na ito na naglalaro si Bonnie at si Sentomaru. Now it makes sense kung bakit sinalo at tinulungan ni Sentomaru si Bonnie noong nahulog ito mula sa barrier. In-explain ni Vegapunk na ang gagawin niya kay Bonnie ay stem cell transplant. Ang effort at magagastos sa procedure ni Bonnie ay parehas lang kung gagawa ng cyborg. Tinanong ni Kuma kung gagawin ba niyang cyborg si Bonnie. Inlaro ni Vegapunk na kinukumpara lang niya ang magagastos. Tines ni Vegapunk ang dugo ni Kuma at nagulat ito nang nalaman niya isang buccaneer si Kuma. Nagtanong si Vegapunk kung bakit nakipagkita si Kuma sa kanya na isang government man. Alam naman natin na kalaban ang mga pirates at world government at galit ito sa mga buccaneers. Sabi ni Kuma na may tiwala siya kay Dragon. Nagtaka si Kuma kung ano ba ang kaibahan ng dugo ng buccaneer sa dugo ng normal na tao. Pero wala rong enough na samples para makapagbigay si Dr. Vegapunk na klaro na explanation sa tanong ni Kuma. At dito inopen up ni Vegapunk kay Kuma na maging host ito sa clone army na planong gawin ni Vegapunk at kapalit nito ay gagamutin niya si Bonnie ng free. Tinanggap ito ni Kuma para kay Bonnie pero tinanong muna ni Kuma kung para saan ang mga clones. Sinagot siya ni Vegapunk na ito ay magiging marines na kayang tumira ng laser beams para talunin ang mga masasamang pirata. Malalakas ang mga katawan nito na kayang protektahan ang mga inosenteng tao. After na marinig ni Kuma ang sinabi ni Vegapunk, sabi ni Kuma sa kanya kung gagamitin pala ang mga clones para iligtas ang mga tao, baka ito daw ang destiny ni Kuma at reason kung bakit siya pinanganak. Kasi nga sinabi ni Saint Saturn noong nakaharap niya ang batang Kuma na ang reason kung bakit pinanganak ang isang buccaneer ay para maging alipin o mamatay. I think tumatak talaga iyon sa isip ni Kuma. Alam naman natin na sobrang bait ni Kuma. Binansagan nga itong may Hands of Liberation at pinagaling pa ang mga mamamayan sa Sorbet Kingdom habang ina-absorb lahat ng pain sa Poe Bubble. At ngayon, isasacrifice na naman niya ang sarili niya hindi lang para kay Bonnie kundi sa buong mundo. Di ba nakakabilib? Kaya deserve niya ng isang pindot sa like button. Pero siguradong hindi magugustuhan ni Dragon ang napagkasunduan ni Kuma at Vegapunk. Sabi ni Kuma walang problema. Siya pa nga daw ang magpapasalamat sa kanila. Sabi ni Kuma, to be honest, kaya niya makipag-deal sa devil. Magamot lang si Bonnie. Napabilib si Vegapunk sa sinabi ni Kuma at sinabi pa nito na isang saint si Kuma. Kat tayo sa Marijoa. Habang nag-uusap sila Vegapunk at Kuma, may nakikinig pala sa kanila. Isang chismosong matanda. Walang iba kundi si J. Garcia Saturn. Sabi daw ni Saturn na walang idea si Vegapunk kung paano i-utilize ang chance na ito. At meron daw siyang idea. Hindi pa sinabi pero parang may idea na tayo. Sa tingin ko plano ni Saturn na gawing robot mismo si Kuma. At hindi lang gagawa ng clones. Tanggalin ang 100% ng memories at consciousness nito para gawing alipin. Ito siguro ang way para makapagiganti si Saturn sa ginawa ni Kuma sa God Valley incident. At para makalimutan na din ni Kuma ang lahat ng impormasyon tungkol sa Sun God Nika. Ano sa tingin nyo? Sabi ni Kuma na hindi siya saint. Isang simpleng pacifist na gusto lang ng kapayapaan. Nagustuhan ito ni Vegapunk kaya nakapag-decide ito na ang itatawag nila sa mga clone ay pacifista. Parang malapit nang matapos ang backstory ni Kuma kasi dahan-dahan nang nagiging malinaw ang lahat sa atin. Alam kaya ni Kuma before nagsimula ang experiment sa kanya na mawawala 100% ang
kanyang consciousness o may gagawing pagtratraidor ang world government, specifically si Saint Saturn sa kanya? Ano sa tingin nyo mga nakama? Malalaman natin ang mga kasagutan sa mga susunod na chapters, kaya para hindi mahuli, pindutin mo na ang subscribe button para ma-notify ka sa next video natin. At kung hindi mo pa napanood ang previous chapter, click mo lang ang video na ito.